Na yan pong mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, hindi po yan mahilig doon sa nakikita sila, public. No? Hindi po yan mahilig na sumikat sila. Tahimik lang po yan, mga bossing. Pero ang sinasabi dito, si Maharlika daw, ayun, ni-live. Para naman syempre sikat na, nako ito, mayayaman yung kasama ko. Nandito ako sa loob ng mga Marcos. Di ba sabi na din ni First Lady Lisa Marcos na pagpasok niyan doon sa bahay ko, nagpicture. Di ba nandun sa Maharlika? Tapos, talaga ako nandun din ako. Kasi nag-monitor din ako sa nangyayari. Tapos, nung mga bandang, mga bandang, I think 11 or 11 p.m., nung malaki-laki na yung lamang ni Didi, nag-21 million na yata yung boto niya. Tatanda mo yun eh. Tapos, nakikita ko, na mananalo na talaga si BBM. Ano ginawa ko? Nag-live ako. Pero, bago ako mag-live, Naku, paumanhin ho, inunahan ko pala yung kwento ni TV. pumunta ako sa kasulok-sulukan ng situation room niya, yung situation building, ganyan. Yung kasulok-sulukan ng headquarters. Para, pag nag-live ako, ang background ko, clean lang. Walang ibang tao, walang nasagasaan. Parang respect. Totoo. No? Ako, mga kababayan, kunyari, meron akong na video o meron akong kinuhanan na isang tao. No, kumbaga magkakasama kami. Group picture, mga bossing. Group picture. Papaalam ko muna 'yon. Mga boss, pwede ko bang i-post 'to? Baka kasi merong mga kagaya ng mga kaibigan mo, hindi ako nagpaalam. Hindi ako nagpaalam na dito tayo pupunta. Mga may ganun, masagasaan. Di po ba? Respeto doon sa mga kasama. Hindi po porkit nandiyan yan, basta video ka na lang ng video. Lalo na po yung mga bilyonaryo, milyonaryo na ho, mga kababayan. Hindi ho yan timawa sa kasikatan. Ayaw nga po niya, nalalabas ho eh. Ito lang sa privacy ng ibang mga tao. Si Maharlika, ano ginawa? Ini-live. Pati yung mga mayayaman na kamag-anak ni PBBM na hindi naman gustong lumabas sa video, ini-live niya. Binigyan niya yung mga mukha. Nagtanong kita bakla, paano ka hindi makakabusita ng tao, wala kang respeto sa privacy nila? Mga ganun bagay, yung parang binigyan kayo ng chance na makapasok kahit pa paano sa circle nila. Kasi alam niyo naman, ibang social circle yun eh. Binigyan kayo ng chance na makapasok, kayo squandered it. Kasi hayok na hayok siguro kayo na magka-content. Kaya nagagalit din si Banat Bay eh. Nagagalit yung mga DDS doon kay Maharlika, mga bossing eh. Yung mga kampe kay Alpotera, ng tinapang Alpotera yan. Yung mga kampe kay Alpotera, nagagalit kay Maharlika. Bakit mo pa nilabas? Yung mga syuta. Ayan, nalaman tuloy ng Bayang Pilipinas. 13 ang syuta ng dating Pangulo. Kaya po, para medyo umukay-okay. Kasi sa Pilipinas, hindi naman po, hindi naman po normal eh. Yung 13 ang syuta. 13 ang syota. Mga kababayan, hindi normal sa atin yun. Kaya, para magmukha na lang, okay lang yan. No, kagat na lang po. Biruin mo, ginawa pa nila katatawanan. Away-away na magsusyota. Yan. Nagkaroon pala tayo talaga ng presidente na hindi marunong rumespeto sa kababaihan. Yabang na yabang kayo na nandun, dinilag ninyo. Hindi po ganun. Yung mga Marcos nga, 2017 ko pakilala. Sino nakaalam na close ako sa kanila? Kailan lang? Kasi hindi ako ganun. Hindi ako yung makasama sa mayaman, pipicture na ako sa mayaman, kasi post ko na. Kasi pa yun. Hindi ganun. Kailangan makasama kayo ng konti. Wala, chip ka pala, Maharlika eh. TP, nakikita ko naka-Gucci si Maharlika na na chinelas naka-Gucci yan, Pero chip nga naman yung mga ganun, mga boss. Unang beses ka lang yata pinapasok ng gano'ng kadami bilyonaryo sa isang kwarto. Ano ginawa ba? Nilive mo sila. Nakikita mo ba na bago lumitaw yung mga yan? Kumbaga kasi ang gusto nila doon, eto mga kaibigan ko, milyonaryo, bilyonaryo, kasama ako sa mayayaman. Ganun yung gustong sabihin niya. Ganun yung gustong ipamukha niya. Tingnan niyo po ako, mga bossing. Tingnan niyo lang po ang lagi kong kasama dito sa aking vlog. Ayan yung manikin. Ewan ko kung kanino yan. Nilagay nung misis ko dito sa loob ng bodega namin. Bodega ko kasi ito. Kada lalabas ko ako, nagugulat ako pagtingin ko meron nakatayo Kala ko kung ano Tuloy.
dami tayong mga ceremonies bago lumitaw sa TV, tapos nga bilang live mo lang. Eh di pasikat ka masyado, kaya ka nakabusita siguro. Di ba, parang may saltik yung galawan, di ganun, bad joke. Sakit to na, sabihan ka pa sikat, o bad daw yun. Di ba? 2019, totoo lang, 2019, bago mag-pandemic. Sumama ako sa isang food trip ni, yung food tour ni Chef Sandy Daza. Nakasama ko sila BBM. Nakita ba, nagpost ako kahit isang picture? 2019 yun, bago mag-pandemic. Walang picture. Magkaibigan na kami ni Lisa ng close, 2018 pa. Oh. Nung panahon na Kasi mga social climber, alisin ko na ho mga bossing. Dumako na tayo doon sa kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Nako, madami to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatlo. Mga bossing, ito. No? Sa atin ho, mga kababayan, tayo kapag kayong mga nagpo-position tayo, di ba, inihahalal natin, ibinoboto natin. Pero sa mga Duterte, mga bossing, pansin nyo po ba yung pagiging nepotismo nila? Yung tipo bang gagamitin nila yung mga kapangyarihan nila, gagamitin nila na sila ay nakaupo, gagamitin nila na ako ay presidente, mag-a-appoint ako ng mga kamag-anak ko. Ganyan sila tingnan mo, pati nga si Zulaika, di ba? Ito matagal na hutong nabalita, bumalik lang po mga bossing. No? Naalala ko lang po, no? Sabi, kaya di maiwan ni BP Sara, si Zulaika, matagal nang magkasintahan, sabi po ni Montulfo. Siguro po, ayan ang dahilan na magkasintahan sila, kaya nai-appoint si Lopez doon sa OBP, no? Kawawa naman, roromansa kay Digong, sabi ni Chi Cereza. Sabi dito sa balita na to, matagal na anyang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Dahil suta kita, hindi ho ako may sabi niya, nire-reactionan ko lang yung balita ni Montulfo. Yan. Dahil suta kita, i-appoint kita. Diba? Ganyan po. Madami din pong in-appoint ang dating Pangulo na ganyan, na mga kamag-anak nila. Upang sa ganun niya, kapag dumating ang panahon, ligtas sila. Pati po sa Supreme Court, di ba? Mga appoint din ng dating Pangulong Duterte, pero dito muna tayo. Matagal aniyang may relasyon si Vice President Sara Duterte at ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Ito ang ibinunyag kahapon, nung last year pa yata ito, ng dating kolumnista na si Ramon Tulfo. Mahilig sila yung mga ganyan, mga bossy. Yung tipo bang dapat yung mga halal ng bayan o yung dapat yung karapat dapat para doon sa posisyon. Hindi. Kamag-anak ko, kaibigan ko, at kung sino man na magiging loyal sa akin, ang lalagay ko diyan. Kahit na hindi marunong yan ang ilalagay ko diyan. Mahilig silang ganyan, mga kababayan. Okay, ito ang sagot ni Sara. Sara at Zulaika ay matagal na magkasintahan, sabi dito. Di ba ninyo nahalata, Sara, is a dyke or lesbian, tomboy, or AC/DC siya? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Siya ay bisexual. Kasi nga naman mga bossing, kung sakali na magkaroon ng problema, madali nilang malalapitan. Kung sakali na may kailangan sila, madali nilang malalapitan, mga bossing.